Pinakita kanina sa video kung paano sinalaula, tinapakan at ninakaw ang karapatang pantao ng mga miyembro ng KOJC. Subalit hindi lamang po yan ang kanilang ninanakaw. Ninanakaw din po nila ang pera nating mga Pilipino. Maraming salamat sa inyo, mga overseas Filipino workers. Maraming salamat sa Filipino migrants because last year, kayo po ay nagbigay ng ambag sa nation building sa ating ekonomiya ng 38.5 billion US dollars in 4 months. 38.5 billion dollars ang inyong itinulong sa ating ekonomiya. Subalit, ano ang ginagawa ng Marcos administration? Tama na po yun. Ang kailangan pong bigyang pansin, magkatrabaho ang mga Pilipino. Lahat nga ho ngayon nagtataasan. Ang sabi, gagawin 20 pesos ang isang kilong bigas. Presyo ng mga ulam. Ang isda po, ang isang kilo, 480. Kung 500 lang ang pera ng isang ina, pupunta sa palengke, 3 ang anak niya. Ang gagawin niya, tingi-tingi na lang ang bibilin ko para lang may makain ang aking mga anak. At sisiguraduhin niyang may matira doon para maibigay niyang pambaon ng kanyang maliliit na anak. Papayag pa naman tayo na ganito na lang ang Pilipinas. Hindi po talaga dapat mangyari yan. Dapat mapangalagaan ang ating agrikultura, teknolohiya at infrastruktura para po trabaho sa mga Pilipino. Dapat po ang mga mag-asawa may trabaho pareho para hindi nag-aalala sa mga anak nila. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila, sabi po natin palagi na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yan. Pero paano na po kung napapabayaan naman ang pangangailangan nila sa kanilang eskwela, sa kanilang edukasyon? Ang mamahal po ng libro, ang mamahal ng notebooks, ng iba pang mga kagamitan sa private schools, lalo na po ang matrikula. Sa pagpublikong paaralan naman po, marami po tayong guro. Oo. Pero paano naman po kung kulang sila sa class buildings, kung kulang sila sa classrooms, sa isang silid-aralan, 80 hanggang 90 estudyante nagsisiksikan. At kung napapagod na po yung iba, napapaupo na lang sa sahig. At yung mga iba nakatayo maghapon. Ang pangumaga, alas 6 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang panghapon, alauna hanggang alas 6 ng gabi. Paano na? Paano sila matututo? Tinatanong ko kayo, paano po sila matututo? Kailangan po mabigyan ng pondong matibay ang para sa edukasyon ng kabataan. Madagdagan ang kanilang school buildings, madagdagan ang kanilang silid-aralan para hindi sila nagsisiksikan. At sa private schools po, dapat pababain lahat ng presyo ng kanilang pangangailangan din mga libro at notebook, lalo na ang matrikula.
Micula. Sa inyo po, hindi ko na tapat po ang OEC nyo. Dapat mas mabilis ang proseso, hindi yung pinahihinapan pa kayo. Legalities po, sa legal po, aspeto, dapat po talaga mas pagtibayin pa ang pagtatanggol sa inyo. Lalo na po ito sa mga gusto na makauwi dahil inaabuso na mga amo. Hindi na dapat yan. Pero tandaan nyo, nakita nyo naman, ang aming grupo, ang Team Suka. Tignan nyo yung aming isa sa pinakamatibay sa amin. Nakita nyo naman po, pinagsagaan ng sambayanang Pilipino, Mr. Malasakit! At ang tanging bisyo ng aking kaibigan ay Servisyo! Totoo po yan. Sa kanya ko nga po nakita lahat yan. Nakita ko po ang realidad. 6 na taon na po kami nagsasama sa pag-ikot para lang po makapagbigay ng tulong. May eleksyon o wala, makikita niyo ang taong ito. Bakit ko alam? Kasama niya po ako. Kahit sa sulong kayo ng Pilipinas, kahit sa katulutuluhan ng Pilipinas, tandaan ninyo. Si Bongo, makikita niyo. Kung makikita niyo si Bongo, sinisiguro ko sa inyo, makikita niyo rin ako. Meron nung kaming isa pang kasama na matatag din po sa Senado. Itagaan nyo sa bato, hindi kayo iiwanan ng shining head armor natin. Sino siya? Bato! Sino siya? Bato! At siyempre, yung pinakabata sa amin. Kanina, kinantahan kayo. Si ano, si... Paano pa yung kinanta niya? Si Bob. Jamie Bondo. Ramdam niyo ba ang pagmamahal sa inyo ni Atty. Jimmy Bondo? Yes! Naramdaman niyo ba ang kanta niya para sa lahat ng mamamayang Pilipino? Pagmamahal sa ating Pangulong Duterte Yes! at pagmamahal sa inyong lahat. Atty. Jimmy Bondo, kasunod po, yung representante ng Western Visayas. Sa pamamagitan ng departamentong ito, maayos na po ang koordinasyon. At dadagdagan ko rin po, maalala nyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatag rin po tayo ng bagong hospital, OFW hospital, para sa ating mga OFWs sa Pampanga. At meron din pong malasakit center doon po sa inyong hospital. Yun po ang ating mga isinusulong bilang chairman po ng Committee on Health sa Senado. Ang prioridad ko po, malasakit center, Super Health Center at Regional Specialty Center. At bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado, ayaw ko pong masayang yung inumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan po ang illegal na droga at ang kriminalidad. Kaya isinusulong natin itong mga sports program. At proud lang po ako bilang chairman ng Committee on Sports sa Senado. Nakamit po natin ang first ever gold sa 2020 Tokyo Olympics. At ngayon naman sa 2024, meron na rin tayong 2 gold po. At meron tayong eskwelahan sa New Clark City, National Academy of Sports. Isa po ako sa author at co-sponsor ng batas na yan kung saan po pwede na mag-aral at the same time mag-training ang student athletes. Chairman din po ako ng Committee on Youth sa mga kabataan. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Edukasyon.
At maraming salamat. Ulitin ko lang po. Hindi ko nahabaan ang aking sasabihin. Bukas po ang aking opisina sa ating mga OFWs. Sipag, pagmamalasakit po at serbisyo pwede kong ialay sa inyong lahat. At tandaan po natin, gusto ko rin pong ang pagpupulong na ito ay pasasalamat po kay Pangulong Duterte. Ako mismo, nakasama ko po siya noon. Parati rito, pabalik-balik po sa Hong Kong. Nakita ko po kung ano yung ginawa niyang pagsasakripisyo at pagmamahal sa ating kapwa Pilipino. Kaya nararapat lamang po na bigyan natin siya ng pasasalamat. Do, alam kong ayaw niyang pinapasalamatan siya. Kilala ko po siya. Pero nararapat naman po, halos more than half of his life, pagsiservisyo po sa kapwa Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Tatay Digong, ang nag-iisa nating Tatay Digong. Maraming salamat po muli sa inyo. Meron lang po akong sasabihin, sana po'y maalala ninyo sa mahabang panahon. Mga kababayan ko, minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, gawin na po natin ngayon dahil hindi na tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Patuloy na magseserbisyo sa inyo lahat dahil ako po'y naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Mabuhay po ang Pilipinas! Mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Maraming salamat po. Mahal na mahal ko kayong lahat, mga kababayan ko. Maraming salamat, Senator.